Hello guys, I'm back again for the part of the live streaming. So, na-discuss ko na po yung inscribed angle and intersected arc at yung summarize about sa center angle between the intersected arc. So, na-discuss ko na po yung nagkarang live streaming kanina. Sige for the viewers, come home, manood po kayo, Sickbox and Chillax. Sa mga nakakalam dyan, mga grade 10 siguro, grade 9. Hindi ko alam, baka kayo, kaya gano'n. So, pagkatapos na, diniscuss ko na po yung inscribed angle and intercepted arc. So, magbibigay din ako ng figure at sasagutan natin yan. 30 viewers, sige na, mag-tap-tap kayo ng heart react baka naman. So, ito yung video na given for the problem, guys. O, diba? Ito yung given for the problem. Sige na, mga 47 views lang. Ang discussion is all about inscribed angle and intersected arc, okay? Pinalawanag ko na ba yung mga meaning at explanation at mga sample at kayo na lang po magpapasagot guys. Sa mga grade 10 or grade 9 student dyan, sagutan niyo mamaya, okay? Ano ba dyan? 70 viewers. Pwede naman. Kahit 100 viewers, ano kaya sa akin yan? Basta may matutunan kayo, okay? Mag-send naman kayo, baka namin. Mag-send naman kayo ng batch, baka naman kahit ice cream man lang, kahit perfume, kahit yung mga heart react. Baka naman. Ano? Okay na ba tayo guys? Mag-send kayo, baka naman. Ay, thank you po. Ang bango-bango ng rose niya. Thank you po. Palapakan natin si Hansel. Okay. Pinawalawap ka na kita, Hansel Kasi yung makatanungan doon sa inscribed angle, pag hindi niya naintindihan, so pwede ka magtanong sa akin about sa inscribed angle and intersected arc, okay? Sasagutan natin yung mga shoutout ko kay Dukit. Sabi ni Gian the Great. Sino ba si Dukit? Shoutout daw Dukit. Sabi daw ni Gian the Great. Grabe naman yung pangalan ng Dukit. Yung mga nakakalam dyan sa inscribed angle and intersected arc. Pag hindi, uulitin natin niya hanggang mag-gets nyo, okay? 100 for viewers, hello! Top din! Okay. Wala na ba guys? So magbibigay ako ng problem. Handa na ba? Magsastart na ba ako? Yung mga viewers dyan, magsastart na ba ako? Ready na ba mag-start? Sasagutan natin yung problem. Okay. Ano na guys? Yung mga 101 viewers, sige na. Start na tayo guys, start na tayo. Magdidikit-dikit po ako ng figures, okay? Madali lang naman eh. Sige lang, kukunin ko yung scrap stick ko Start na tayo guys. Wala pa nagsana. Ano ba yan? Lungkot-lungkot naman. Pwede na mag-start guys. Masagutan natin tong figure na to. Myros, thank you pa sa pag-send ng mga heart top react. Okay, ready na ba tayo guys? 145 views na. Ano, okay na ba tayo? So, isasagutan natin to. Mawawa kayo, kaya gano'n. Honey, buhay ka pa, honey?
Yes po, live na ba na yun? Live na po. It is. Live na po. Ito, sasagutan natin yung mga figure na to na kailangan sagutan to, okay? Ano po to? Related po siya sa inscribed angle and the set apart. Madali lang yan. Kaya may, alam ko yun naman sa mga definition. Kaya gano'n. Oh, shit. Okay ba, guys? Wala na ba nag-views? Ano ba yan? 146 views na yan. Sasagutan nyo ha, yung mga figures niya, alam niyo sa about sa mga definition, about sa inscribed angle, and interceptic arc, okay? Sagutan nyo ha guys ha. Lalagay ko natin yung mga figure dito para alam nyo. Burahin ko muna to ha. Burahin ko muna to. Sasagutan natin to. Hindi ka na to drawing pa kasi tinatamad ako mag-drawing kaya ganun. Ready man na kayo. Handa na ba kayo sagutan to? Sa mga viewers dyan, sa mga related, pag hindi ka related, ulitin natin i-discuss yan. Para may alam nyo, okay? Sige, lalagay ko na yung figure, ha? Tinatamad lang ako mag-drawing, kaya ano. So, ito yung problem figure number 1. Ito na yun. Guys, yung sagutan guys. Lalapitin mo yung camera, parang ganon. Okay, sasagutan natin yung nasa ganito ha. Okay, ito yung mga problem guys ha. O kaya pag hindi masyado makita yung figure, para ano natin, gagawin natin ang paraan niya. Hindi nakakayanin lang ganito eh. Hindi masyado makita sa ilaw pag gano'n, pag ganitong kulay kaya gano'n. So magagawa natin ang paraan niya. So lipat muna tayo doon sa may iba pang whiteboard. Hindi nakakayanin ito kaya gano'n. So switch muna tayo. So ano yung camera, magagawa tayo ng paraan din ha. Saglit lang guys. Okay. Wala tayong figure nito. Hindi masyado makita guys. Okay. Sagutan nyo guys ha. Hindi masyado kulay, hindi masyado makita yung kulay, kaya ganun eh. Ilipat natin yung camera natin. Hindi kakayanin to ng ilaw eh, kasi madilim. Kaya ganun. Kaya ano natin? Wala ba natin nakaraan yan? Wait lang, lipat ko na yung camera ha, para masakitan naman yung mga colors. Waiting lang po guys. Wait lang. Okay.
ang whiteboard. Wait lang ha. Lipat mo lang ako ng camera. Wait lang po. Magkakape muna si ate, kaya gano'n. Saglit lang, lilipat ko ng camera. Wait lang po kayo ah. Hello guys! So magpapalipat naman ako ng camera. Ibalik tarong ko muna to. Madilim na kasi eh. So ito na pa yung problem guys oh. Ay, medyo magulong lang yung problem kaya ganun. Teka, wait lang. Okay, hihirapan na naman ako. Yeah. Yan, wait lang. Wait lang, wait. Medyo magulo kasi yung ano. Yeah. Okay na ba guys? Okay, nahihirapan na. So, ano natin yung figure guys ha? Hindi masyado makita yung figure kaya ganun eh. Oh my god, medyo mahihirapan pa tayo dito. Yan. Iano natin yung figure para mas makita. Ayan, parang lang sa figure. Dito muna tayo guys ha, para makikita. Kita nyo guys, oh. Hindi na natin yung wireframe na problem nito. Ba? Nakita nyo guys? Palayin natin yung figure, oh. Hindi natin may susung yan eh, kaya ganun eh. Okay, start na tayo. Ito pa yung given. So, itindi nyo na ng given, oh. Diba pag nakikita mo yung parang ganyan? So, meron akong question galing dito sa notebook ko. So, may question dyan. So, susulatin ka natin yung mga question natin, guys, ha? So, paano to? So, number 1. Etong given, guys. Ito yung mga given. Nakikita nyo? Tandaan, ito yung mga given, ha? Di ba yung nakikita mo sa picture?
So, ang given niya, which is the arc of the BX is 50 degree, di ba? Tapos, ang given niya, which is the vertex or angle of B as si Victory is 40. Tapos, yung isa na to, yung itong pinakaloob niya, so which is the 45 degree. Mahirap natin isum yan. 45 degree yan, 45 degree yan. Tapos, yung ano natin, yung arc of the ZW is 70. Ito yung pinaka-given niya. Pag nakita mo yung mga figure, medyo yung sa ibang mga sudyati is naguguluhan silang sagutan kasi nagkakapatong-patong kasi mga triangle kaya gano'n. So, medyo sa una kasi talaga mahirap po mag-discarte kung paano natin isasagot to. Okay? So, sulatan ko pa na yung mga problem number 1 like this. So, dito muna tayo sa problem number 1. Ano ba ang nawawala? So, number 1, ang number 1 natin, what is the measure or small letter M of angle of X, Y, W? Sagot, guys. Paano natin isasagot to? Hello, itutuloy pa natin yung ano natin. Wala yata pumapansin. Up lang, guys! Share din natin. Wala din siya, no? Okay. Yes po. Sabi nga daw ng mga estudyante, pang grade 10 daw po. Yung iba na daw, grade 9 eh. Usapan geometry po to, Sphinx. Ganda ng pangalan ah. Question mark. Sige, yung mga grader dyan. Ito yung mga figure ha. So, question number 1. Sige, given problem number 1. So, etong tanong. So, small letter M is angle of X, Y, and W. Ano yung magiging sagot niya? Okay. Hello. Ang nawawala is the angle of X, Y, W. Ano yun? Hindi natin alam. So, paano? Sino ba nakakalam dyan? Problem number 1. Small letter M is the angle of X, Y, W. 90 degree daw. Sabi daw ni Prince. Tignan lang natin. 90 daw? 90 daw? Sige, 90 daw. Tignan lang natin. Nako, 90 daw. 90 nga ba? Sige, tignan natin. Medyo... Wala pa ba sasagot sa inyo? Bukod sa 90 degree, anong sagot dito sa problem number 1? Small letter M is the angle of X, Y, W. Pag sinabing small letter M, measure for measure. Okay? Tandaan nyo ha. Ang nawawala is the angle of X, Y, W. Yung X, Y, W, naka-color sky blue po yan. Ito yung mga color. Pero hindi kayo malito ha. Angle of X, Y, W. X, Y, W. X, Y, W. O, teka, umuulan. Wala ba sasagot ganyan, guys? Degree daw, sabi daw ni ano. Wala ba bang sasagot sa inyo? Ano ba naman yan? Wala mong pinagsamahan natin. Sige na, dagdagan natin yung mga given na to. Number 5 lang muna. Sige, parang ganyan. Wala tayong pagsamahan. 90 degree daw. Sino magsasagot nito, guys? Figure lang po to. Small letter M is the arc of capital B as a victory in Z. Arc po to, arc yan is equal to
Oh, sino magsasagot dyan? Ito yung mga figure. Sagutan nyo, guys. Wala ba sa inyo? Ano ba yung wow, ring ka-banding? Yun naman views nito. 397 views. Ito number 3 is small letter M is angle of X, Y, Z. Sagot na. Number 4. M is M is the arc of the WY. Arc of the WY. And number 5 is the last number is M is the arc of the XY. Oo nga ba sumagot, guys? Bukod doon sa 90 degree, itutuloy ko na itong paglalip nito. Parang kukunti na yata, hindi, charot lang, laban lang. Start na tayo, wala na ba? Sino nakakalam dyan? Pang grade 10 daw, iba grade 9 daw eh. Wala pa sumagot. Sagot na. Itong mga 5 question na kailangan sagutan to. Sa mga nakakalam, ang discussion to is all about inscribed angle and intercepted arc. Familiar po kayo doon sa figure, kaya gano'n. Ayan na naman, nahihirapan sila, kaya gano'n. 90 degree daw, tignan lang natin. Paalala, ito yung given ha. So, ito yung given, which is the 45 degree. 45 degree, tapos yung 50 degree for the arc of B, X, and D, yung 40 degree for the vertex of B. Meron pa sa the arc of ZW is 70. Okay? Paano natin sasagot to? Wala na ba? O, makinig kayo ha. Kung hindi nyo alam kasi yung mga intercepted arc and yung inscribed angle. Sino magsasagot sa inyo? Ito word problem, mga 5 question na kailangan sagutan, guys. Wala ba? Ako na lang sasagot. So, magbibilang ko na 60 seconds kung kailangan sagutin to. Okay, so time is start now. 60 seconds. Sino ba magbo-volunteer dito? Hawak ka. Wala na ba, guys? Ang usapan to is inscribed angle and intercepted arc. Familiar kayo na sa picture, ha? Medyo mahirap lang to kasi magkakagulo-gulo din ng mga triangle. 90 degree daw, sabi ni Sirang Susi. 90 degree daw. Okay. 90. Wala na ba? So, tignan lang natin mga figure, ha. Sakat ang kamay ko. Sino ba? Bukod na kay Sirang Susi at ano pa ang tawag dito? Ang pangalan nito? Wala na si si Prince. 1829. 90 na daw. Wala na ba? 60 seconds na, guys, ha? Basa lang po sa YouTube to, kay Senior Pablo TV. Itong figure na to. Ginaya ko lang, guys, ha. Senior Pablo TV to. Wala na ba papasa dyan? 90 degree daw, 90 degree. Ito word problem number 1. Senior Pablo TV kasi po ang figure to, nakita to sa YouTube. Sirang Susi. Panoorin mo na lang kasi Senior Pablo TV about sa intercepted arc and yung inscribed angle, okay? 1 lang muna, okay? Wala na ba? Si Sirang Susi lang, walang nga ako, boring ka banding eh. Ano ba yan? Siya yung pinakamatilino dito. Okay, walang do muna. Sige, number 1 is the small letter M is angle of XYW. Nakakulay, na siya, sky blue. Angle of XYW. Okay? Napita mo naman yung pulting ko. So, paano? So, base lang po doon kay Senior Pablo TV, isa siyang math teacher. Etong given. Etong given na to, which is the 45 degree. Given na po yan. Ito, 50, which is the
the arc of BX and D, yung given to the vertex of the letter B as a victory, which is the 40 degree. Meron pa. So, meron dito ang arc of the ZW is 70 degree. Medyo mahirap po ito, matrabaho itong pagsusog na to, guys. Okay, paano? Walang muna. Okay, paano? So, paano natin sasagot to? Medyo mahirapan pa tayo. So, ang problema nga lang, paano natin sasagot tong ano na to? Yung angle of X, Y, W. Naka-sky blue na to. Sky blue ba to o sky green? Hindi ko, mahina ako sa colors kaya gano'n. Ganyan natin ha. So, hanap natin number 1 is measure of angle of X, Y, W. X, Y, W. Problema nga lang, paano natin isusukat to? Sabi nga lang, 90 degree. So, paano? Di ba sabi nga nila, kung titignan natin yung mga intercepted arc, which is the arc of D, B as a victory, tsaka X, which is 50. Tatapatan natin yung pinakaloob. Etong nawawala. Eto yung nawawala. So, sabi nga daw nang nasa concept natin, kung ano yung relationship ng intercepted arc, yung mismo sa inscribed angle is hahati mo yung value of intercepted arc para makuha natin yung value of inscribed angle. So, 50 divided by 2, so which is the 25 degree. So, sulatan natin. So, 25 degree to. Diba? 25 degree. Diba sabi nga nila, focus muna tayo doon sa X, Y, and B. Angle of X, Y, and B. Diba? Katapat yung intercepted arc, which is that 50 degree, is i-divide mo siya sa 50, i-divide mo siya sa 2. So, 50 divided by 2 will be the 25 degree. So, meron na tayo for the value of angle of X, Y, and B is 25 degree. Paano? Sabi nga daw, 90 degree daw. Medyo kulang to. Juanito, hello! So, ito yung nawawala. Ito yung purple angle. Nakikita mo yung parang ganito, parang ganyan, like something, parang ganitong sky blue, parang ganito. Ang tawag dyan, yung mga measure of the angle. Ang hinahanap kasi is measure of X, Y, and W. Nakaganto na to. Kailangan, paano natin malalaman to? Since, pag ganyan, kapag ang measure of triangle is the sum is the 180 degree. So, paano? Dito muna tayo. So, meron na tayong 25 degree for the measure of the angle of X, Y, and B is 25 degree. Bakit 25 degree? Kasi nga, ito yung pinakatapat niya na sa labas of the intercepted arc, which is the arc of the BX, which is the 50 degree. I-divide mo siya sa 2 para makuha natin yung value of inscribed angle, which is the 25 degree. Ganito yan. So, yung arc of the arc of the B as a victory and X is which is the 50 degree. Divided by 2 will be the 25 degree. So, eto na yon, di ba? Ganun lang yon. O, di ba? Back na natin. Ito na yan, ito na yung sagot niya, di ba? Katapat kasi yan, di ba? Katapat. Kaya nga aralin mo yung mga meaning about sa mga inscribed angle, inscribed angle and intercepted arc. Kaya gano'n, 25. Then, pagkatapos nun, eto lang nawawala. Itong missing part na to. So, paano to? Medyo nakakalito. Ito, hindi natin. Oh, yeah, 45 degree ang nilinaw ko. Katapos nun, eto lang nawawala. Paano to? Di ba sabi nga nila, kapag ang sum of the triangle is the 180 degree, paano? So, ganito yan. So, ganito. So, 25 plus 45 is equal to 80.
So, di ba sabi nga nila, the sum of the triangle is 180 degree. So, 180 degree minus 80 will be the 100. Di ba? Teka, wala. Parang mali ata. Yung sa akin. Parang mali. So, teka lang. Wait lang. May given po na tayo, guys. Ninety divided by 2. $100 daw yung whole of y. 100 daw. Sige, 100 daw. Wait lang. Gano'n. Nagpalang yan. Given kasi yung 45. Loko to si ano to eh. So, pag ganyan, 45. Given kasi ang 45. Eh, di ba kapag sabi nga lang, kapag angle of B and Y and Z, so, di ba, intercepted arc yan. Kasi yung vertex of Y, nagdidikit lang po sa circumference of the circle natin. Focus ka lang sa X, Y, B. X, Y, and B. Ayan, focus na lang po. Ito, nagsagot na ako. So, 25 degree po to. 25 at 50. Okay, W. Yan, dito naman na tayo. Yeah, ganon. So, paano natin sasagot to? $70 pala to. Okay, wait lang. Okay, total mo ng arc ng XW. XW daw. Okay, total daw. Total. Wait lang, Juanito. Medyo nagugulan ako. Okay, katulad ginawa ng YB dun mismo sa XYW. Okay. Ganun din sa ginagawa ko. Okay. Paano nga ba? So, paano? Saan mo yung ano? Okay, alam ko na. Malilimutin kasi ako. Eto! Ayan, hindi ko na napansin. So, kapag ang eto, katapat, so, Y, angle of ZYW is the scribe of the intercepted arc of the 70. Hahatiin po sa dalawa. So, 70 divided by 2 will be the 35. Ano ba yan? Ginagawa mo, Miriam? Sabog ka ata. Okay na tayo. So, meron na tayong ganyan. So, pwede nyo ipag-plus yan para makabuo tayo ng value of angle of XYW. So, paano? So, 25 plus 45 plus 35. Bakit 35? Kasi, dun tayo mag-focus tayo. So, focus tayo dun sa angle of Z, Y,
W. Ano yung value ng labas ng arc natin, which is the arc of the ZW, which is 70. Di ba? Pag nawawala ang angle nito ng the angle of capital of Y, so 70 divided by 35, 70 divided by 2 will be 35. Yun. Di ba? Kabuo na tayo para sa value of ano natin ng angle of X, Y, and W. So, paano? Add lang naman. Bakit 25 yung value dito plus yung 45 plus 35? So, will be the 105. Okay, 105 ang sagot. So, ang sagot dito will be the number 1 is which is the 105. Base lang po sa sinabi ni Senior Pablo TV sa YouTube. Okay? Yun ang sinunod ko. If iron talaga, pwede nyo kontrahan. Okay? 105. So, meron na tayong sagot for the number 1 is X, Y, W is 105 degree. Itong explanation arc BC is 90 degree. Bakit 90 degree? Okay. O, sige, bala pa ka natin si Juanito. Advance ka ata, Juanito. So, galing talaga ni Juanito. So, number 2, 90 degree daw. Ang galing! Palapakan natin siya. Pero bakit? Di ba sabi nga nila sa concept about sa relationship between the inscribed angle and intercepted arc? Di ba sabi nga nila, di ba pag nawawala to, bakit natin 90 degree? 45 times 2. Kasi pag kabuuan nito, dodoble mo siya. Times 2 nga. Kasi pag nawawalan ganito, hatin sa dalawa, kaya gano'n. So, 45 times 2 will be the 90 degree. Galing na lang ni Juanito, palapakan natin siya. So, sagot number 3. So, measure of X, Y, and Z. Kulay gray po ang kulay kulay gray po. X, Y, and Z. Paano to sasagutan to? Medyo magulo lang to. So, ganito yan. X, Y, and Z. Ano na nawawala? Siyempre, di ba may kompleto na tayo? 70 daw? Ang galing naman, tama. Juanito, talapakan natin. Number 3 muna tayo, Juanito. Ang nawawala is measure of angle of X, Y, and Z. Kulay gray po kulay gray or brown. X, Y, and Z. Tama, 70 daw, 70. Bakit 70? I-compute mo to. So, 25 plus 45 hanggang dito tayo. Hindi kasama yung 35 25 plus 45 will be the 70. Palapakan natin. Tayo sagot sa number 70, sa number 3 Bakit ganon? Kasi hanggang dito lang tayo. So, X, Y, and Z. Ganon. Kailangan marunong kayong tumingin, marunong magkalat kayo ng mata nyo X, Y, and Z. Itong sakop niyan. Ito, kulay brown na to. So, 25 plus 45 will be the 70. Yan lang. So, number 4. Measure of WY. Paano to? Op. Hep. Teka lang. So, ang tinatanong, ano pa to? W 80 daw. Ang galing. Okay, arc of the WY. Kulay sky blue to dito, sky blue. Pero, ang problema nito, ano ba nawawala? WY, di ba? Arc of WY, 80. Bakit 80 yan? Kasi nga, ano ba ang vertices niya? Ano ba ang vertices? Which is the B, di ba? Pag tinapat mo siya, for example, atong vertices yung pinakagitna. Vertices of the capital B as a victory. So, angle of BYW. Pero ang katapat niya, yung which is the inscribed angle, which is 40, ang nawawala is the interceptor arc. So, 40 times 2 will be the 80. Galing naman ni Juanito, palapakan natin siya.
Okay, nandito na tayo sa number, arc of WY is 80 degree. Last number, arc of XY. Di ba, kinumpleto natin. Medyo struggle po to. Ang gagawin na natin dyan, di ba, kailangan isang ikot lang is 360 degree. So, ang gagawin natin dyan, i-compute mo to, yung mga arc na to, which is 50 plus 90 plus 70 plus 80. Ano yun? 290. So, dito tayo mag-compute. Ganito. So, 50 degree plus 90 degree plus 70 degree plus 80 degree will be the 290 degree. Hindi pa yan tapos dyan. Kailangan mo i-minus mo siya sa 360 degree. So, 360 degree minus 290 degree. 70, tama ka, Lilach. Teka, patigitin natin. Pangit sulat ko. So, will be the 70 degree. Tama si Lilach. Go eh! 17 degree ang sagot. Yan lang! Okay, naintindihan mo yung mga problem ko. So, salamat tayo kay Juanito at si Lach. Tawalang at palapakan natin si Juanito. Sige, explain ko isa-isa. Sa mga hindi nakakalam dyan, burahin na natin to. Paano? Okay. Isa-isa. One by one ha, one by one. Yan na ang sagot natin. One by one muna tayo guys ha. Bakit 105? Tama po. Tama po, 360 degree po lahat ang shape nito, ha? Tama po, tama po. Pag isang revolution ng isang circle, isang ikot po yung lalach, is katumba po siya ng 360 degree, okay? Pag kalahating revolution, let's say kalahati, nasa semicircle, pag semicircle kalahati nito, which is the 180 degree, okay? Ulitin natin for the top. So, number 1 is the measure of the angle of XYW. XYW. Paano? Bakit kinukuha yung 25? Kasi ang katapat ng 25, which is the 50. Ito yung given is the 50 degree. Ito 50 degree, bakit naging 25? Kasi 50 divided by 2, di ba sabi nga nila, kung ano talaga yung value of the interceptor arc, ay i-divide mo siya sa dalawa. The half of the value of the inscribed angle. So, 50 divided by 2 will be 25. Bakit kinukuha ng 45? Ano katapat nito sa labas ng arc natin, which is the 90, di ba? 90 degree divided by 2 will be 45. Bakit naging 35 to? Kasi nga, di ba katapatan natin, which is the 70. 70 divided by 2 will be 35. Okay? Ang nawawala kasi is the measure of angle of XYW. Ang gagawin mo dyan, i-add mo. 25 plus 45 is 70. Plus 35, 105. Yun lang yun. Plus lang naman. Yan, ito yung given. Okay? Ganito. Isa-isa ha. 25 plus 45 plus 35 is equal to 105. Yan lang yan. Malabo ko po na siya for the number 1. Gets niya? Okay, yan nasa sample number 2. Burahin ko muna to. Bakit natin 90 degree? Sabi nga ni Juanito, 90 degree daw. Wala naman to. Wala namang ganyang sa given na to. Etong given na to, yung 45, di ba? 45 yung given. 45, ita-times mo siya sa 2. Ito yung nawawala, di ba? For the arc of BZ. So, 45 times 2, di ba sabi nila, pag nawawala ang interceptor arc, ita-times mo siya sa 2. So, 45 times 2 will be the 90 degree. Yun lang. Napakadali, di ba? Tapos na tayo dun, ha? Yung number 3, bakit naging 70?
Sige nga, i-gets natin. So, number 3 is the angle of x, y, z. Kulay gray po x, y, z. Medyo mahirap po ito. Huwag kayo mag-alala, ipa-plus-plus lang naman. Etong sakot niya for the letter B, letter or the angle, this is the kulay gray ang lines. Kulay gray o kulay chocolate. Hindi ko nga alam ang color na to. Paano? Ang nawawala kasi is in the angle of x, y, and z. X, y, and z. Kulay gray ang ang lines ha. Huwag kayong mag-alala, ganito ang sakop niya. Sa 25 at 45 lang, ipag-plus naman. Pag nakikita mo yung parang ganito, ipag-plus mo siya. So, meron na tayong value of 25 and 45. So, ipag-plus mo siya. So, 25 degree plus 45 degree will be the 17 degree. Yahoo! Ganun lang siya. Sige na nga, pag mga slow dyan, 25 degree plus 45. Ito kasakop niyan, di ba? For the gray of the lines. BYC. Kailangan, need po talaga, ikalat yung mga mata nyo. Hindi pwede ba duling-duling. Talagang mahirapan kayo, okay? 25 plus 45 is 70 degree. Yun lang! What if kapag ganito, yung number 4, bakit naging 80 degree siya? Arc of W and Y. Di ba sabi nga nila, kapag ang angle of YBW, ano katapat ng yung 40? Siyempre, nawawala is 80. Bakit naging 80? Ito ang given, which is the 40. Ang nawawala, ito yung arc of the YW. So, ang gagawin, 40 times 2. 40 times 2 will be the 80. Yun lang! Kung ano yung nawawala, ang intercepted arc, itatimes mo yung sa 40. Times 2 sa 40, okay? Ganun lang. Okay, last number is XY. Napakadali-dali lang naman yan. XY daw, medyo mahirap struggle pag XY. X and Y. Pero kompleto na to. 70 daw, 70 to. Bakit 70? Kasi nga, itong 50, so 50, kailangan yung isang revolution mo, isang ikot mo, which is the 360 degree. 50 plus 90, plus 70, plus 80, i-plus-plus mo. Ang sagot niya will be the 290 degree. Hindi pa tapos yan. Di ba, ang isang ikot yan, so which is the 360 degree minus 290 degree. Di sagot will be the 70. Yun ang tamang sagot for the arc ng ganyan. Ganun lang yun. Sige, screenshot nyo kayo na bawa dyan Ganun lang yun. Screenshot nyo yung mga sagot. Yun lang. Pwede nyo screenshot. Teka lang. Hindi ko na alam kung ano ko ito screenshot kasi nakadalawa yung kamay ko. Screenshot nyo, i-note nyo Kaya, ganun. Okay na ba? Screenshot nyo na yung mga sagot Ang sa mga di nakakalam dyan. Ito yung mga sagot guys Ayan yan. Mga game interceptor arc and the inscribe angle. Yan lang yun. Yan lang naman Screenshot niya. So, another problem muna tayo guys. So, yung lang. Sige, next problem daw po. Sige po. Siburahin ko muna to for the figure Ayoko lang talaga mag-drawing Naboboring ako. What if magbibigay ako ng problem? Wait lang. May picture ako dito. Pwede ba ako ito problem. So, maglalagay ako ng background. Di ka lang.
Ay, ayaw na ng background ng Nanik. Ayaw eh. Saglit lang. Mag-e-text muna tayo. Meron akong green ano eh. Ala. Ano nangyari dito? Mahina ang internet connection. Ano ba yan? Battery pa ko. Green screen muna tayo. Yan. Eto meron akong problem dito. Galing to kay ano to. Sandali lang, wait lang. Eto, nakita nyo na guys, lalatch. Ayan. Ano ba yan? Nakikita mo to? Etong picture na to, bawal ba? Ito, base lang po to sa YouTube Mahirap to palaki yan eh. Ito, lalatch. So, nakikita mo yung mga drawing, like this. Ito yung pinagsabi sa akin ng isang estudyante, galing to sa grade 8. Grade 8 po to, di ba? Hirap na hirap siya sa huling 5 and 6. Nahihirapan din siya. So, sasagutan natin yan nasa picture Naiintindihan niya? Ito nasa picture na to, di ba? Ito guys, Ito, nakikita niya? Ito ang gagayain natin. Di ba? Ito yan. Itong picture na to, ito yung pinag-iba ng problem Sige. Gagawa ko ng drawing. Wait lang. Maghintay lang kayo Gayahin niyo yung mga nawawala. Nag-send sa akin ng isang estudyante, nahihirapan daw sa 5 and 6. Pero yung mga sagot niya naka-pencil na ganyan, doon sa mahihirapan, kaya gano'n. Wait lang muna. Babalik muna ako. Sige. Drawing ko muna ito yung figure para sa mga nahihirapan dyan. Oh my God.
Okay, ano natin guys, tatanggalin ko ni background. Okay, ito, so natapos na natin. So, ito na yung problema, galing po to sa binakita ko kanina. Ito, medyo mahirap lang po to. So, ito, basahin nyo na lang guys. Ay, nahirapan na. Hirap na hirap din ako. So, basahin nyo mga given ha. So, in the figure below, segment of CE and segment of AL are diameters of circle of capital M. If small letter m is the arc of the capital LE is equal to 124, ito po yung given, is 124 ang arc of the LE. What was the measure of the each of the following angles? Ito yung mga number 1 ito yung mga question na kailangan natin sagutan to. So, paano to? Start na ba tayo, guys? Okay, paano to? So, bahala kayo sa buhay nyo, magsagutan nyo yan, kaya ganun. Bigyan na tayo. So, ako ay hirap na hirap din ako maghawak ng camera. So, number 1 na, ito yung figure ha, kailangan nating itindihin yan. So, 124 ang given. So, which is the arc of the capital LE. Arc of capital LE is 124. Paano natin sasagutan to? So, meron sa kanilang yung mga estudyante na kapag maraming given, mahihirapan sagutan. Huwag kayong mag-alala, kailangan may skills po kayo about sa intersecting arc and inscribed angle. Okay! Paano nga ba? So, number 1 muna tayo. Paano nga ba? Okay, so paano? Ganito yan. Dito muna tayo sa number 2. Sa paano to? Number 1, mahirap yung sagutin yung number 1. Number 2 tayo. So, angle of 2, paano? Diba 124 is the arc of the LE, isa siyang intersecting arc. Ano nga ba ang capital nito? Which is the angle of 2. Diba? Sakop din yan yung angle of I use the green ball pen para nasunodin nyo. 124 yung lapas ang intersecting arc. Ito nga nawawala, guys. Half of 124. Palapakan natin si Hatch. Sa paano? So, hatiin lang daw sa 124 dito sa number 2. So, 124 divided by 2. So, will be the ang gawin nila, Hatch. 62 degree. Diba? Kung number 2 yan ni Latch, ganun din sa number 8, diba? Diba advance tayo mag-iset? Oh. Ito yung pinakagitna natin niya, 124 yan, kalahati din. Paano kapag pag ganyan, ang nawawala? Kung ganun din ang arc nito, the same lang po to sa CA natin. Di 124 pa rin to. O diba? Parehas din. Pero kung ganun ang number 2 mo, ganun din na sa number 8, diba? So yung number 2 tsaka number 8 is parehas silang 62 degree. Bakit? Kasi ano yung 124 yan, diba? Magkaparehas yan. Parehong ang arc na to. Like this, okay? Para may ganyan. Like something. Kasi yung labas natin is 124, is hahati mo sa dalawa nang nawawala yung number 8. So, ganun yan yung angle of pares din. 180 yan, di ba?
Ayan, 62 din yan. Parang gares din. Parang angle of L and A. Angle of L, A, and E. Pero ang sakop dito is 124. So, 62 pa rin ang angle of number 2. Ganun na din sa angle of 8 is 62 pa rin. Ganun lang. So, 124 divided by 2. So, will be the 62 degree. Yun lang. Okay? So, number 3. Paano natin sasagutan yung number 3? Okay. So, yung angle of number 4 kasi, bakit same lang silang 120? May ras po bang ganon? Yes po, relax. Diba kapag ganyan, kapag magkakaroon ng angle nito like this, paras din yung mga yan. Kaya ganon. Paras yung ganyan. Kung ano yung the same ng, ng arc niya is LE, ganon din sa CA niya. May rules po yan. Kung magkaparas ang location ng arc of the LE, ganun din sa kabila, which is sa arc of CA. Ganun lang yon. Merong ganung rules yan, lalach. So, yung number 54 natin, I use the red ball pen. Bakit? 56 daw. Bakit daw? Sabi kasi lang po doon sa yung estudyante kanina, 56 daw. Bakit nga ba? Saan mo yung 56? Yes po, diameter po to. Meet po sila sa center yan. Ito yung diameter, watch. Yung which is the segment of LA or segment of CLE. Pag na-meet mo siya, nagkakaroon lang po siya ng center. Yan po. So, napapansin natin yung yung N natin. So, 56. Okay. Bakit naging 56 yan? Wait lang. Ganito yan. Di ba, ang nagkakaroon tayo ng semicircle niyan, which is the semicircle which is the segment of CE. Ang tawag niya semicircle. Di ba, ito lang nawawala natin. Di ba? Ito yung nawawala natin, yung CE natin. So, yung semicircle ng, natin, ng half revolution, which is the segment CE, so, 120 pa, ito nawawala. So, ganito. So, 180 minus 124, so, 6 yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and di 56 dito. So, 56 dito. Oh. Di ba? Kung pinag-uusapan natin yung CL, tama, relax, tama, 56. Kasi nga, ano napapansin sa number 4? Di ba center angle po yan? Pag center angle, gitnang-gitna po yan. Kung ano yung labas ng arc of the CL, ganun na din sa number 4. So, number 4 natin, which is 56. Okay? 56 number 4. Yun lang. Ito yung tandaan nyo, ha? Ganyan. Pero pag number 4 din, ganun na din yung niya. The same lang ang AC natin. So, 56 pa rin to. Di 134 yan. So, 124 minus
180. E di 56 pa rin. The same lang po yung equation niya. Kung magkaparas din yan, di ba sabi nga nila sa word problem, pag CE, teka, wait nga lang. Pagparas lang po kasi ang congruent nito. C tsaka is diameter po yan. Pag the same lang po ng arc natin, CL tsaka yung arc of AE is magkakapareho. 56 po lahat yan. Okay? Okay na tayo, di ba? So, kung ganun ang number 4, kung ganun ang number 4, ganun na din sa number 6. Paras naman yung location yan, di ba? So, 56 pa rin to. Yun na lang. Di ba? So, ano yung number 1? Balikan kita, di ba 56 yan? Okay, nako, number 7, number 1. Teka lang. So, yung number 1 natin, ano sakop nito? O, yan. Tama sila lahat. Half of intersect arc niya. So, number 1 natin ang nawawala. Ano nga ang angle nito? So, angle of CEA. So, angle of CEA. Ang angle of CEA is nawawala. Pero ang given natin in the arc of the AE is 56 degree. So, hati mo sa dalawa. Diba? Si magiging na siya. So, magiging 28 na siya. O, yan, 28. So, meron ng number 1. So, bakit naging 28? Kasi anong labas nito? 56. Yan yung sakop niya, which is the intercept arc yan, which is the number 1. So, 28 degree lang to. So, ito, demonstrate natin. So, number 1 natin is 28 degree. Parang ganun na din sa number 7, di ba? Ang number 7 natin, ganun na pa rin. So, kung ang number 7 katapat ito, ito number 7, 56 pa rin. What is the angle of the, angle of angle of CA is nawawala. Pero yung arc of the CL is 56 degree, divide by 2 lang. So 28 pa rin. Yun lang, walang pinagkaiba. Yun lang, pares din. Tama. 28 degree. Yun lang. Ganun lang yun. Teka lang, yung number 5 natin guys. O, di ba? Ang pinag-uusapan niyan, yung diniscuss natin is the central angle. Ang central angle natin, so which is the N. Di ba makatapat yun? Di ba sabi nga nila sa rules, kapag ang central angle, yung labas daw ng interceptor arc is magkakaparan ang value. Kung ano ang value ng interceptor arc, ganun din sa loob ng central angle daw. So, since 124 yan, yung number 5 natin, so which is the 124 degree. Yun lang, number 5. So, I use the green marker for this. Black na lang para mas maganda. Black na lang. So, number 5, kung ano yung katapat ng 124, since central angle siya ng number 5, 124 degree siya. Number 5 is 124 degree. O, diba? Para may kulang. Yung number 3 natin, bakit 62? 62 daw yung number 3 natin. 62 daw yan. Number 3. Ano yung number 2? Di ba 62 to, number 2. Number 3 nawawala. Tapos si number 54. Ang gagawin lang dyan, 62 plus 54 is 118 po. Minus 180. So, 180 minus 180, ang subtract niya will be the 62 degree. Ito lang yan sa number 3. Bakit? Kasi, etong angle of the number 2 is 62 degree. Ito na yan, palantandaan na yan. 62 plus yung number 4 is 56.
56 to 56. So 62 degree plus 56 degree, so will be the 180. So 62 degree plus 140, ulit nga, 62 degree, para makuha mo to yung number 3, 62 degree plus 56 degree, yung number 2, tsaka number 4. 62 degree plus 56 degree will be the 180. Hindi pa tapos yan. So, pag ganyan, triangle is the sum of the 180 degree. So, 180 degree minus 118, sinagot natin kanina, so 62. So, ito na po yung number 3. 62 degree po yan. Di ba yung number 3 niya? Ano katapat nito? Number 3. Oh, number 3. Kung ganyan yan, di-design lang po yung number 9. Kung ayaw niya maniwala, di ba yung number 9, ito yung nawawala. So, yung capital of angle of capital of CEA, pero ang labas is 124. Hati mo sa dalawa. So, 124 divided by 2, so will be the, ano number to? Number 9, di ba? So, will be the 62 degree. Yun lang. Number 9 to. O, diba? Halos kompleto na to. So, double check natin maigi. Bakit naging 28 to? Kasi nga, 28 is the angle of 56. 56 divided by 2, 28. Ganun na din sa number 7. The same lang po siya ang location niya. So, pag nandito ka, angle of the A, 56 divided by 2 will be the 28. The same lang po to. Yung number 2 natin, angle of 2 is the 124 degree. 124 divided by 2 will be the 62. Okay? Number 3, yung number 3, bakit naging 62? So, bakit? So, yung measure of 2, or measure of angle of 2, which is the 62, plus yung number 4 is 56. Di ba sabi nga naman, pag number 4 kasi, pag the same ang 56, naka-center angle siya, kung ano yung magkakaparas ng value of the arc, interceptor arc, ganun na din sa the same of the center angle, which is the 54 degree. Ganun yun. So, gitnang-gitna po to. So, pag ganyan, 62 plus 56 will be the 118. 180 minus 118 will be the 62. Ito yung value of the sagot niya for the number 2. So, 62 degree. Medyo dinatamad lang ako. Since pares ang location, 62 degree pa rin niya. Ay, the same lang naman. Yung number 8, 62 plus 56, edi 180 ton. Pares lang naman location. Kasi kung gawin naman ngayon, pares ang location, pares ang mga sukat nila. Kaya gano'n. Tapos na, nilatch. Kaya ganon. So, kung ano yung number 10, ganun din ang number 9. Medyo tinatamad lang talaga. 62. Yung number 8 natin, ang nawawala, number 8, so 125 divided by 2, so will be the 62. Yung number 7 natin, yung capital A natin, yung number 7 is 56, maging 28. Yung number 6 naman, medyo mahirap to sagutan to. Di ba yung number 8 natin, 62, tsaka yung number na is 62. So, 62 plus 62, 62 plus 62 is 124. 124 minus 180, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 56. Ito na yung 56 for the number 6. O, yun lang yun. Yun lang. Ima-minus mo yung, pag-total mo yun na nawawala, itong measure of 62 tsaka 9. Tapos, pag pinanas mo, 124. 180 kasi the sum of the triangle is 180 degree. Minus mo yun. So, 180 degree minus 124 will be the 56. Yun lang yun. Ganun lang. Tatapos na natin ganyan. Sana magets niyo yung mga sagot namin. Kaya ganun. O, diba? Meron pa yung mga problem na yan, guys. 1 hour, 21 minutes na. So, meron pa tayong natin yung problem. May ipapakita ko sa inyo. Meron pa eh. Oh, sige, ito Sawyer. Ito, screenshot mo na ng Jake Sawyer.
Screenshot mo na, Jade Sawyer. Okay? So, ipapanood mo yan sa YouTube yan. Jade Sawyer, Meriam Flores ha. Paki-follow up niyo ako doon sa YouTube account ko ha. Meriam Flores, Mary Ann Flores. Okay, ganun din sa pangalan ng TikTok account ko, Meriam Flores. Ganun din sa YouTube account. Shoutout po kay Nomi, Shokatowa. Thank you po sa pag-send ng roses. Ang bango-bango ng rose mo. Thank you po. At pag-send ng heart rect. Thank you po. Palapakan natin si Jade Sawyer. Punta ka doon, Jade Sawyer, sa YouTube account ko, Mary Ann Flores. Ganun na din po sa kapangalan ng TikTok account ko, Mary Ann Flores. Makikita mo yung mga rewind about sa live streaming. Thank you po sa pag-send ng pusa, meow, meow, meow. Okay na tayo, so babarahin ko muna to ha. Screenshot mo na, Jade Sawyer. Screenshot mo na, Jade Sawyer. Nangangawit na ako. Okay na tayo? Sige, parahin na natin ito. So, for example of the number 2. Wait lang ha. Iano natin. Pakita ko sa inyo mga draw, yung effects niya. Wait lang. Background natin. Ito ang nawawala. Ganun lang siya. Ito, yung nakabilog na yun. Babalikan natin yan. Ito yan ha. Ito yung figure yung ginawa natin kanina. So, i-rewrite natin yan mamaya. Wait lang ha. Burahin ko muna to.
So, back muna tayo guys ha. Wait lang. Ito na yung given ha. Galing to sa mga estudyante niya na doon sa nahihirapan sa 5 and 6. Ito na yung problem ha. Yan, nahihirapan na naman ako. Ayan. So, ito na. Ito na naman yung figure. So, ito na ba yung given? So, ito, ano natin. So, if M angle of 1 is 26 degree. Degree po to. Hindi pwede mawala ang degree na sign. Pag wala to, pagdalita kayo ng math teacher nyo. What is the measure of each of the following arcs? Pag arcs marami. Yung nawawala yung mga arcs. Ito yung mga question. So, M arc of AC, M arc of CL, M arc of AE, M arc of LE, and arc po to arc. M arc of ACE and arc of CLE. Ganun lang yan. Paano to sasagot ha? Discardin natin to. So, paano natin isosolve to? So, base lang po sa observation, guys. Di ba 26 degree yung number 1 yung given natin? O, doon tayo sa tatapat ng angle of ACE is nawawala. Is the 26 degree. Eh, paano kaya pag arc of AE? AE ang nawawala. AE ang nawawala, di ba? So, paano? So, ganito lang yan. So, 26, kung ano yung nasa given na to nyo, nasa pinaka-loob ng inscribed angle, which is 26 degree, itong nawawala for the intercepted arc is itatimes mo sa 2. Di ba kanina pag nagkaroon ka ng value of the intercepted arc, is nawawala ang inscribed angle, is i-divide mo siya sa 2. And na yun naman, times 2 tayo. Times 2 tayo. Parang baliktaran, kaya ganon. So, 26 degree times 2, so will be the 52 degree. So, answer natin for the number 3 is 52 degree. 52 degree. Yun na lang yun. 52 to 52. So, sunod doon, ano natin yung CL natin? So, ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Ang CL natin, so which is 52 pa rin. The same lang po yung AE tsaka CL. So, 52 pa rin to. So, 52 to. 52 to. The same lang po siya. Kaya ganyan. Bakit? Kasi, di ba yung number 7 pares din na number 1? 26 degree. So, 26 degree times 2 will be 52 degree. Or kaya pag ayaw mo maniwala, arts po to, arts. Arts po to, hindi arts. Mali ang spelling, jars. ARCS. Pag arts, parang ganito. Parang ganito ang itsura. Arts po pag marami. Okay? Ang nawawala po kasi, arts po, ito yung the following the question. So, naiintindihan nyo guys, kung ano yung the same ng arc of the AC, ganun na din ang arc of the CL. Alas pares naman ang measurement niya. So, 52 na to. So, number 1 na to. So, number 2 is, arc of the CL is 52 degree. O, diba? Ano yung AC natin? Doon ang nawawala natin yung AC natin. Ang AC natin, medyo mahihirapan pa tayo dito. $76 ang AC natin. Wait lang Bakit 76? Paliwanag mo nga kaya ganun.
Nalilito na ako. Ano ba ito? CL is 82. Tapos ang AC natin. Bakit 128 to? Wait nga lang. Given ba to? Okay. Wala, mali to. Bakit gano'n? Kasi 50 to ang given. Kasi 120. Bakit 128? Kasi nga, di ba nagkaroon lang tayo ng ang half of revolution. Pag 1/2 revolution, ang katumbas niya is 180 degree. So, meron po tayong value of ang CL. Ang value of CL natin is 52 degree. Ano yung nawawala for the CL natin? Paano yun? So, arc of the LE, LE nang nawawala natin, di ba? LE nang nawawala natin. So, paano? So, 180 degree minus 52. Sagot daw, 76. Wait lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7. 128? 128 nga. So, ito. Paano? Bakit ganyan ang sagot? 52 180 kasi pag kalahating revolution nasa semicircle is 180 degree. So 180 degree minus 52 which is the 120 para makuha mo to yung for the value of arc of LE. Kaya the same dito sa CA natin which is 128. Alas pares naman siya for the kasi nga ang segment of LA is the diameter pati na rin yung diameter of CE. Alas parehas naman ang location niya. Kaya gano'n. Hindi po siya 70 sa cello copper. Yun lang. So, ang value natin ng AC natin, hindi po siya AC. Ang LE natin, LE, hindi ito parang LE natin is 100, ang sagot niya is 128 degree. Ano yung AC natin? AC, itong AC is, ganun pa rin. Kung ano yung LE natin, the same ang location ng CA, ang arc of CA natin. So, 128 degree. Okay, isa-isayin ko yung papaliwanag Kaya ganun. Anong yung number part siya kasi? Doon tayo mahirapan. So, yung A, ang hirap naman inirambol. So, arc of the ACE. Baka naman, mali naman ang module tayo, kaya nahihirapan Dito muna tayo sa, 180 ata, so tama daw silver. Tama, 180 degree. Mangula na lang tayo. Ang hirap ng module din. Sa module to, bigay sa akin ng estudyante nandun siya nahirapan. So, number 6 muna tayo, which is the arc of the CLE. Tama ka, 180 degree. Paano? Ipag-plus mo yung CL, 52 plus 128, edi 10, edi 180 degree. Tama naman si Sheldon Coffer. 180 degree daw. Kasi kalating revolution niya. Kasi nasa semicircle yan. Paano what if yung ACE? Hirap nun ACE. Baka naman CAE. Mali naman module to. Edi 100 degree. Edi 180 degree pa rin to. Ito yung value ng natin. Combine natin. Ito ang value natin ng
AC natin, which is 180. Tapos yung ano natin, ang hirap to eh. ACE. Baka angle to. Mali yata nasa module. E di 180, pwede same lang naman. So, i-rumble natin. So, ACE, baka naman CAE. Mali ang demonstrate nito eh. Baka naman CAE. 128 degree, pag pinagsama mo CA tsaka AE, CA tsaka AE, so 128 plus 52, so will be the 180 degree, kaya ganun. So, ito na yung tamang sagot, if I wrong kasi. Ito, medyo magproblema nga nito eh, kaya hirap na itong i-module eh. Kaya, ito, nakompleto na natin yung sagot natin, kaya palapakan for me. Sige, isa-isayin natin. Paano to? Number 1. Ano ang number 1 natin? Isa-isa. 1 by 1 muna tayo guys para mas nagigets nyo. Paano nga? So, yung number 1 natin, which is the measure of arc of AC. Ang AC natin is 128 degree daw. Bakit daw? Kasi nga, di ba 52 degree daw? The same lang po yung AC natin. So, bakit 128? 52 yung given. Yung sinagot natin yung arc of AC. Arc of AE, 52. So, ganito. So, pag kalating revolution is 180 degree. 180 degree, para makuha mo yung 128, so, i-minus mo yung 128, doon mismo sa 52 degree. So, 128 nito. 180 degree, kasi half revolution of the circle is 180 degree. Minus yung sagot natin yung which is the arc of the AE is 52. Ang sagot niya will be the 120 degree. The same lang po sa number 4, ang LE natin, arc of LE, the same lang po yan. So, 180 degree. Ito yung value natin. Yan, gano'n. Ganun lang. So, paano ba kinuha yung 52? Sakat sa ulang mat, kaya ganun. Bakit? Kasi, di ba, ang given natin is 26. Oh. Angle of CAE is the given is 26 degree. Ang nawawala kasi ng AC, arc of AE is 52 degree. Bakit 52? Kasi 26 times 2 will be 52. Kung ano yung nawawala ang interceptor arc is ita-times mo siya sa value ng inscribed angle, which is the 26 degree. So, 26 degree times 2 will be 52 degree. Ganun din. Ganun na din sa AE is 52 degree. At ganun na din sa CL, which is the 52 degree. Ganun lang yun. Sinagot ko na po yun yung number 4, yung LE. Yung LE is 128 degree. Kasi nga, 52 ang given, minus mo yung 130 degree, yung 180 degree, minus 52, which is the 128. Diba, itong given na itong pinaka-ganyan, yung number 5 tsaka number 6, ito medyo mali lang ito sa magpamoji, kaya nahihirapan mga estudyante, kaya ganun. Dapat sana, umalis po, TY. Umalis din. Pumunta ng birthday yan. Sige po. Di ba pag ganyan, ang nawawala, dapat kasi CAE dapat yun. Mali itong pagkasulat nito, kaya nahihirapan ng mga module eh. Kapag CAE, ang nawawala is CAE, hindi po siya ACE eh. Magulo na, angle na ang pinag-uusapan niya. Dapat CAE. Nawawala CAE. Arc of the CAE is the semicircle is 180 degree. Ganun na din ang CLE. CLE, ang nawawala is 180 degree. Bakit? Kasi 52 plus 120 will be the 180 degree. So, halos half
one half of the revolution. Kaya ganun. So, okay na tayo. So, natapos na natin yung problem solving about sa inscribed angle and interceptor arc. So, palakpakan natin for me. Screenshot nyo na lang guys ha. Ay ako, matatapos na. Ay, sakit-sakit ang ulo ko guys. Kaya ganun. Okay, tindihin nyo na lang yan ha. Ipupost ko na po yan. Yes po, pang angle po yan. Ano, Seldon? Ito kasi problema natin sa module to. Bigay sa akin to. Kasi pag-usapan niya, measure of arc ang nakalagay. Eh, Seldon ko pa rin. Sumasakit ulo ko sa module eh. Very wrong kasi to eh. Kaya, ang nakalagay sa number 5, M, small letter M, arc of A, C, E, mali naman pagkasulat ng module. Dapat sana, kung arc po yan, edi sana, C, A, E, dapat yan. May pag ganun yan. Semicircle, mali yan. Loko tong module na to eh. So anyway, so kalimutan mo na natin yung number 5 niya. Sakit sa ulo yan. Ang basta mahalaga, may bubuo natin yung isang revolution or isang ikot natin which is the 360 degree. Kaya ganun. Ganun lang. Kasi pag pinaplas mo yan, so pag ayaw man patunayan, so 52 plus 52, edi 104, edi pag isa nito, 128 plus 128. 16. So, 256 plus 104. Then, o diba, 360 degree. Nakabuo na siya, kaya ganon. Ay, nako. Oh my God. Okay, ako na ba guys? So, natapos na natin yung lecture about sa interceptor arc tsaka yung inscribed angle. So, babalik to yung camera. So, maraming salamat sa panonood nyo. Kahit na minsan nasasata rin din ako. Minsan kasi medyo pagod lang. Kaya ganun. At salamat din sa pagtatap-tap ng heart yan. At nagbigay sa ka ng badge. Thank you po. Then yung viewers din. Ganun na natin yung viewers. 985 viewers, thank you po din po. Kailan mo lang naman. O sige, magda-download na ako. So bukas na naman ulit for the central angle, ha? So sa next week pa ha, guys, ha? So babalik ko rin ko yung camera at ako ay nagpapahinga na. Medyo napagod din ako. Ito yung ko yan. Madilim kasi sa kwarto, kaya yung ilaw namin is malabo, kaya diin na natin matapapalitan. So, iaralin yung mabuti yan ha. Yung mga ganyan na. Itindihin yung mabuti. So, ipapost ko po yan sa YouTube at papanoorin yung mga hindi napapanood yung mga live stream. Pwede nyo i-reply yan. So, muli at magandang hapon po sa inyo lahat at magagandang gabi na po kasi malapit na 5:49 na. So, ingat kayo guys at kailangan ko lang i-download to. So, ingat kayo at mag-aral mabuti. Bye-bye po. See you on the next day for the geometry lecture live streaming. Ingat kayo ha at magandang gabi po sa inyo lahat. Aral na mabuti at mag-ingat kayo. Yun lang. Napagod din si ate.